Hi, hello. I am Joy, the woman that the Lord Jesus to bring His message around the world. This is the second message of the Lord Jesus Christ with the Bible verse. Tell to the people of the Philippines, I will cut out the trees which not bearing fruit and thrown to the fire of hell. Tell to the people of the Philippines, stop corruption. You government leaders, government generals, police, armies, coast guard, from highest to the lowest position of government, I cut you out. I cut you out, all of you corrupt leaders. Neglect the poor, kick the poor out of your gate. I cut you out. Tell to the people of the Philippines, stop quarreling. To the leaders, the president and vice president, I entrust to you my children, the people who supposed to care for. But you, the leader, is not a good example to them. I cut you out. If you do not repent and humble yourself to me, the Lord your God, who put in your position, I cut you out. Repent now. Now is the time. Repent now. You evildoers, repent now. You child traffickers, prostitute, adulterers, lesbians and gays, repent now. You who did an abortion, child abuse, rapists, kidnappers of children and young ladies, repent now. Now, I am the Lord Jesus the Christ. I am using this vessel in front of you, while still I have mercy to you, people of the Philippines. Repent now. Cry out your sins. Kneel down. Cry, cry, cry all of your sins. I forgive you. Ask mercy to me, the Lord your God. Ask mercy to me. Tell to the people of the Philippines, give up your idols, the filthy traditions of your idols, religious town fiesta. That is your idols. Christmas decoration, celebrating parties, drinking alcohol, gambling, spending money, or for shopping. Tell to the people of the Philippines, if you follow my commands through this woman I am using to shout my message for you, if you obey, you will have a peaceful life. I will take out all your pain. You will enjoy your life and live happily forever. Yes, forever. If you obey my instructions, stop doing darkness. Receive Jesus now. Receive Jesus now. How? Repent, cry out and repent. I will remember you. When I come, I forgive your sins. I am God, does not lie.
I keep my promise. Be done to those who obey me. Amen and amen, said the Lord Jesus Christ. So this is the Rhema, the Bible verse I asked the Lord Jesus for this message. Luke chapter 6 verse 41. Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? How can you say to your brother, Brother, let me take the speck out of your eye, when yourself fail to see the plank in your own eye? And then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. Second Bible verse, Luke chapter 6 verse 43 to 45. Each tree and its fruit. No good tree bears bad fruit, nor does a bad tree bear good fruit. Each tree recognized by its own fruit. People do not pick fig from thorn bushes or grapes from briars. A good man brings good things out of the good stored up in his heart, and an evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. For the mouth speaks what the heart is full of. And Matthew 21 verse 18. Early morning, as Jesus was on his way back to the city, he was hungry. And seeing a fig tree by wayside, he went to it and found nothing on it but only leaves. And he said to it, May no fruit ever come from you again. And the fig tree withered at once. Basahin ko po sa Tagalog, Filipino. Luke chapter 6 verse 41. Lucas chapter 6 verse 41. Bakit mo pinapansin ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang troso sa iyong mata? Paano mo masasabi sa iyong kapatid, Kapatid, hayaan mong alisin ko ang iyong puwing, gayong hindi mo nakikita ang trosong nasa iyong mata? Mapagkunwari. Alisin mo muna ang troso sa iyong mata nang makakita kang mabuti. Sa gayon, maalis mo na ang puwing ng iyong kapatid. Chapter 6, Luke chapter 6, 43 to 45. Sa bunga makikilala ang puno. Yun, a tree and its fruit. Walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama, at wala ring masamang puno na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat puno sa pamamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi nakakapitas ng igos sa matinik na halaman
unang ubas sa mga dawag. Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana. Sa kabutihan, samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang pusong puno ng kasamaan. Sapagkat kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng labi. Matthew 18. Matthew 18. Matthew 21 verse 18 to 22. Sinumpa ang puno ng igos. Kinaumagahan nang si Jesus ay pabalik sa lungsod, siya ay nakaramdam ng gutom. Nakita niya ang isang puno ng igos sa tabi ng daan at nilapitan iyon. Wala siyang nakitang bunga, kundi mga dahon lamang. Kaya't sinabi niya dito, hindi ka na mamumunga kailanman. Agad na natuyo ang puno. Nakita ng mga alagad ang nangyari at sila'y namangha. Paanong natuyo agad ang puno ng igos? Tanong nila. Sumagot si Jesus, tandaan ninyo, kung kayo'y maniniwala at hindi mag-alinlangan, magagawa rin ninyo ang ginawa ko sa puno ng igos na ito. Hindi lamang iyan, kung sasabihin ninyo sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat, mangyari ang iyong sinabi. Ano mang hingin ninyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung naniniwala kayo. Amen. Thank you, Lord. So, a good person always do good. A good person love to help and give nothing to expect for a change. Kindness, goodness, with fear to the Lord. If you have fear to the Lord, you cannot do any bad to your brethren. You always speak good. No bad words comes out from his or his mouth. A bad person always loves to do bad. His or her happiness is to bully, to insult, to speak bad expression, to oppress someone, mock, and laugh when he or she sees his friend fell down. He likes to join the crowds of mockers and gossip, envy, full of envy, and plan something to fall down of someone who is rising up, because she want to take over that position or that things he want to get to that person. Ang mabuting tao ay laging gumagawa ng kabutihan. Gusto niya laging tumutulong, nagbibigay ng walang kapalit. May takot sa Diyos. Kung may takot ka sa Diyos, hindi mo magagawang gumawa ng masama sa iyong kapatid or kapwa. At palaging pawang kabutihan lamang ang lumalabas na salita sa kanyang bunganga. Ang masasamang tao ay gusto niya laging gumawa ng kasamaan sa kanyang kapwa,
kasayahan na niya ang magbiro-biruan, pero masakit pakinggan. Gusto niya laging nag-iinsulto, nagsasalita ng bad expressions, ng aapi. Natutuwang makita ang kasamahan na nadarapa. Gusto niya palaging may kagrupo na kakwentuhan at magtawanan sa buhay ng may buhay. Inggit, palaging naiinggit at pagplanuhan ang isang taong umaangat sa buhay upang bumagsak. Kaya kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Matthew 7:17. Kaya yun nga, ang Matthew 21 verse 18 to 17, yung sinumpa ng Panginoong Hesus ang puno ng igos, hindi namumunga. Ang bunga natin is love, peace, joy, kindness, goodness, self-control, fair to the Lord. Kung may pagmamahal ka sa kapwa mo, hindi mo magagawang pagplanuhan ng masama ang iyong kapwa, kundi sasabihin mo na lang, Lord, bless them. Lord, bless your enemy. Bless my enemy. Lord, pagpalain mo sila. Hindi rin magpapatawad ang Panginoon sa iyo kung hindi mo sila mapapatawad. Kaya nasa pagpapatawad, nasa paghingi ng patawad, ng pagpapatawad ng Panginoon sa atin. Kung hindi rin natin papatawarin yung kaaway natin, hindi ka rin mapapatawad. Kaya sa cross, nang pinako si Lord Jesus sa cross, ipinanalangin niya ang kanyang kaaway. Ang sabi niya, Panginoon, patawarin mo, Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So, ganun rin tayo. Hindi tayo gaganti. Hindi tayo ito yung gagawin. Hindi yun. Yung tama doon, i-pray mo siya. Hindi rin tayo makapagbabago ng kapwa natin, kundi ang Panginoon Jesus lang, Lord Jesus lang makapagbabago, makapag-restore, makapag-transform sa tao. Siya rin ang lumalang sa lahat ng may buhay. So, Luke 6:41. Yan nga, bakit mo tinitingnan ang puwing ng iba? Yung puwing ay mas malaki pa na sinlaki ng troso. Yung nakita mo na kamalian sa iyong kasamahan, sa iyong kapatid, sa iyong friend, lahat, sa iyong kapwa, maliit lang yun. Kumbaga, ikumpara natin, dust lang, alikabok lang, napuwing lang siya ng alikabok. Pero yung napuwing sa'yo ay mas malaki, naapektuhan ang mata mo, na ikakukos mo ng pagkabulag. Minsan, diba, pag may puwing yung mata natin ng malaking bagay, hindi natin mai-open, hindi natin buka ang mata natin, maimumulat, kasi masakit pag imulat mo yung mata mo. Pero pag dust lang, alikabok lang, pag pinikit mo yun, saka iluha mo, nawawala. So, meaning, kaunti lang naman ang mo, kahit maliit lang kasalanan natin, malaki yun, iluha mo, humingi ka ng patawad kay Papa Jesus, forgive me kung ano man nagawa ko sa aking kapwa,
patawarin mo ako, iluha mo. Maya-maya, parang gumaan na yung puso mo. Nawawala yung pakiramdam mo na bigat sa puso mo. So, yun yung ibig na puwing. Kaya, instead na makakita natin na may kasalanan ang kapwa natin, huwag natin sabihin, ayan, makasalanan yan. Kasi ganyan yan siya, ganito. Ganyan ginagawa. Hindi. Panalangin natin. Sabihin mo, Lord, pagpalain mo siya. Instead na magturo tayo, yung tinuro natin na kamay sa kanya, isa lang. Tapos yung diba, ayan, ito sa kaaway natin, ito nakaturo sa kay Papa God. Tapos ilan ang nakaturo sa iyo? 3. So, sa dalawang kamay, 3 times 3 equals 9. So, times 3 yung kasalanan natin na tumuturo sa atin. Isa lang sa kaaway natin. 1 times 1 equals 1. And 1 times 1 equals 1 lang kay Papa God. So, sa atin is 3. Instead na ituro natin yung isa, kasi malaki nga katruso ang napakalaki ng kasalanan natin. Paghingian rin natin ng patawad muna kay Papa God. Kung hindi mo alam yung mga kasalanan mo, sabihin, Lord, ipakita mo sa akin kung anong kasalanan ko at patawarin mo ko. Iluha mo rin. Instead na magturo tayo sa kapwa natin, bakit hindi lang natin peace to be with you? Ganyan ka na lang. Mag-isip ka na ano ang gagawin ko sa sarili ko. Instead na mag-isip ka ng gagawin ko sa kapwa mo. Ituro mo na lang sa ano. Give me wisdom, Lord. Give me understanding. Bigyan mo ako ng karunungan kung paano ko malagpasan yung pagsubok na to, yung mga kaaway ko. Yun. So, no one is perfect. Walang perfecto sa buong mundo. Lahat tayo nagkakamali. Everyone has a mistake. No one is perfect. So, instead na gagawa tayo ng siya, ikaw, ganyan, hindi. Pag-ukulan natin ng pansin ang ating puso. So, thank Lord, bigyan mo ako ng karunungan. Give me wisdom. Give me understanding. And put your hands, instead, ganyan, close, and put it on your chest. Forgive me, Lord. Forgive me. I offer you my life. I offer you my problem, my sacrifice. Thank you. Thank you for the trials. Instead of magturo tayo sa pointing others, is be thankful. Thank you for the trials. Thank you for everything. Kasi si God ang mag-ano niyan, ang mag-solve ng problema mo. Lahat ng problema ay nasa Bible lang. Kung may problema ka sa pera, Bible lang. Ipanalangin mo ang Psalm 23. Awit 23. Kung lagi kang namumroblema sa pera, basta yun, nakita mo kanina na kung maniniwala ka lang at manalangin at hingin mo ang gusto mo, dahil naniniwala ka, ibigay niya yun. Your faith, yun yung makapagbabago sa'yo. Amen.
So yung mga hindi, bakit hindi ka namumunga? Leaves lang. Ang lago-lago ng ano yan, ng dahon, pero walang bunga. Kumbaga sa atin, napaka-healthy natin sa katawan. Marami tayong pera, mayaman, ang ganda-ganda ng ano natin, pleasing personality. Pero pagdating na may nangangailangan sa mga mahihirap, may nagugutom, tapos humingi, wala ka namang maibibigay, pero mayroon ka dyan, marami kang yaman, marami kang bigas, marami kang groceries, hindi man lang maibigyan ng kahit isang fruits, yung isang fruits ng kindness, ng kabutihan. That is your fruits, goodness and kindness. Kahit isa man lang, may fruits ka doon, diba? Hinahanap ni Lord, wala siyang isa, kahit isang fruits. So wala. Pag sinabi ni Lord na hindi ka na mamumunga, biglang namatay yung punong kahoy ng igos. So yun din sa ating buhay. Yan, pag sinabi ng Panginoon, pinibigyan ka na ng time. People of the Philippines, ask mercy to me, I will forgive you. At ito, sa last na binasa ko na sabi niya, promise niya doon, yung promise ni Papa Jesus, sabi niya, if people tell to the people of the Philippines, if you follow my commands through this woman I am using to shout my message for you, if you obey, you will have a peaceful life. I will take out your pain. You will live your life, you will enjoy your life and live happily forever. Yes, forever. If you obey my instructions. Ano ang instructions ni Papa God? Stop doing darkness. Tigilan mo na ang gumawa ng kasamaan. Ayan, minention na niya yung kasamaan kanina. Dito. To the government leaders. Ibig sabihin, government leaders is lahat na yun, from president, vice president, senators, cabinet, governors, congressmen, mayors, captains, leaders of the government. And what is next is government generals. So minention na rin niya police, armies, including coast guards, yun, mga generals, from highest possession to the lowest. So ito yung promise niya, if you obey my command, stop doing darkness, you will have a peaceful life forever. If you repent, kung humingi ka ng patawad sa akin ngayon at ipagluha mo, i-cry out mo, iiyak mo sa akin ang kasalanan mo, kahit ano pa kabigat yan, I will forgive your sins. I will remember you when I come. I forgive you. The promise to God. I am God, does not lie. I keep my promise. Be done to those who obey me. He said, the Lord Jesus says, Amen and Amen. So this is the promise of the Lord who obey Him. So naintindihan yun, minention na lahat, kahit anong napakabigat pa ng kasalanan mo na ginawa mo sa kapwa mo. Walang imposible kay Papa God, kay Papa Jesus. Hingian mo, kneel down and cry. Kasi yung luha nyo na
na tumulo na mula sa puso ang paghingi ng patawad is parang insenso yan, na incense na halad, yung usok ng insenso naaamoy niya doon. Parang bulaklak na naamoy niya ang bango ng kanyang paghingi ng patawad ay mula sa puso. So aalalahanin ka ni Papa God. So bago tayo magsabi sa kapwa natin na magbago ka kasi ang sama-sama mo, hindi, kasi hindi tayo pwede magbago doon. Si Papa God lang. I-pray mo na lang siya. Pray mo na yung sarili mo, baguhin mo na natin sarili natin, tsaka i-pray ulit natin yung mga tao, kasi doon mo makikita pag ikaw ay na-transform ni Lord, yung Holy Spirit, nawawala lahat. Ang gaan sa puso mo, lumalakad ka na parang batang paslit na hindi niya alam na ginagawa ang kasalanan. Kasi pag ang bata humingi sa kanyang daddy, gusto ko nito, dad, can I have this? Diba, ibibigay ng daddy, ng mommy. So ganyan, parang bata rin, lumapit tayo kay Papa God. Okay? Thank you. God bless you. Remember the promise. Humingi lang ng patawad. Lord, sabi na, Lord, have mercy to me. Show mercy. Please show mercy. By your grace. Please, by your grace, show mercy. Na habang mayroon pa siyang mercy at biyaya ng pagpapatawad, by your grace, have mercy. Yun lang, lahat ng nagawa mo, i-cry out mo sa Kanya at i-offer mo sa Kanya, ano mo sa Kanya, parang surrender mo lahat, masama ng loob, ang bigat ng loob, ang trials, surrender mo. Pag na-surrender mo na yan, wala kang nararamdaman, ang gaan-gaan. So, yung kaaway mo rin, yung nang-aaway sa'yo, huwag mo, ay, hindi ko yan kilala. Siyempre, ano mo rin siya, pansinin mo rin. Pero, kung hindi mo feel na hindi siya, nabibigatan ka sa kanya, so, umiwas ka na rin. Pero, huwag kang magkait ng puso mo ay naiinis, patawarin mo siya. Okay, praise the Lord. Thank you, Jesus. Amen. God bless you.